Kung susundin mo ang saligang batas, wala talagang impeachable ground. Ano bang impeachable ground? Sinasabi na confidential funds. Wala yun. It's not illegal in the first place. Kaya, pero dahil nga it's a numbers game, sigurado may impeach. Pero dahil nga it's a numbers game, sigurado may impeach. Sigurado may impeach. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Panelo tila hindi tutol kung sakali man daw ma-impeach si Sara Duterte. Bakit? Ayon po kasi kay Panelo, dito sa kanyang interview, kung sakali man ma-impeach itong si Sara, isa raw itong magiging tools or kasangkapan para mas mahalin daw siya ng mga tao, dahil kung mangyari man daw po ito, pwede daw si Sara tawaging political martyr at ito daw ay posibleng maloklok na presidente sa susunod na eleksyon. Hay naku Panelo. In your dream at suntok sa buwan ang iyong analysis. Anyway, pakinggan na muna natin ang kanyang mga sinabi bago tayo magbigay ng komento dito. Matapos ang 2025, papunta sa 2028, dyan na magkakaroon ng mga alignment of forces. At since si Inday Sara ay mukhang tutuloy nilang impeachment, sa tingin ko itutuloy nila impeachment kasi siya ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluan. Kailangan sirain na siya ngayon. Ang magiging problema nila ngayon, yung mga senador. Kaya makikita dyan, yung 12 na bago, kasi kailangan mo lang 13 boto para i-convict o i-absuelto. Kung susundin mo ang saligang batas, wala talagang impeachable ground. Ano bang impeachable ground? Sinasabi na confidential funds. Wala yun. It's not illegal in the first place. Kaya, pero dahil nga it's a numbers game, sigurado may impeach. Pero whether mako-convict or ma-absuelto, depende sa mga senador. But you know, alam po ninyo kahit na anong outcome, regardless of the outcome of this case, kay absuelto o conviction, pag tuloy-tuloy nilang i-impeach yan, itong si Inday Sara magiging political martyr na tinatawag. Yayakapin ng taong bayan niya sapagkat tinaapi mo yan. Lalong lalawak ang simpatiya sa kanya. Kaya sa 2028, nakakasiguro na po ako na siya ang susunod na presidente ng bansa. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang sinabi ni Panelo, magiging political martyr daw si Sara kung sakali daw itong ma-impeach. At mamahalin ng mga tao, ano siya si Cory Aquino. Ang layo niya doon, baka maging mit sa itong impeachment niya sa tuluyang pagkawala ng impluensya niya sa mga tao dahil tuluyan ng masisira ang kanyang pangalan dahil rin sa kanyang kagagawan. Hanggang hindi niya nililinaw ang mga hindi mapaliwanag na paggastos niya sa pera ng bayan, hindi siya papanigan ng taong bayan, bagkus, babatikosin siya nito dahil sa lantarang korupsyon. At isa pang sinabi dito ni Panelo na pagkatapos daw ng eleksyon na ito, ang magiging mukha daw ng bagong oposisyon ay ang mga Duterte, nahihibang na talaga itong butiking ito. Anyway, pakinggan at ipagpatuloy po natin ang kanya pang mga sinabi. Maraming salamat, Attorney. Sa kasalukuyang lagay po ng pagbubuo ng dynamics ng oposisyon, Attorney, ano ang nakikita ninyong assessment dito sa 2025 election? Sino ang maituturing na oposisyon? At kung sakali man sa resulta ng eleksyon, ano kaya ang maging itsura ng dynamics ng oposisyon sa loob ng Senado? Ang lulutang na oposisyon talaga dyan ay si Presidente Duterte o si Inday Sara o silang dalawa o silang apat na Duterte. Yung iba, nakita naman natin, nagkakaroon ng sabwatan dyan sa Kongreso. Yung kaliwa na dating hindi pinapansin, ngayon sila nangunguna. Kasi pinapabayaan ng nasa liderato. Kaya wala, hindi mo maaasahan din yan. Kaya itong mga Duterte lang ang magiging mukha ng oposisyon. At mukhang papunta tayo lahat doon. Nakikita nyo ba, Attorney, na sa pagkatapos ng 2025 election ay malilimita ang influensya at kapangyarihan ng Pangulo sa influence niya sa ating Kongreso at Senado? Sa ngayon hindi. Katunayan, ang administration slate, dahil midterm elections ngayon, ang mga LGUs,
susuportahan nila ang mga administration candidates. Yan ang historically talaga yan mangyari. Kaya most likely mananalo yung mga yan. Depende na sa mga senador. Kasi ang senador, kakaiba ang kulay nila dyan eh. Sinasabi nila, 24 silang hiwalay na Republika ng Pilipinas. Pero yung mga kongresista, palaging nasa Malacanang yan. Kung sino nasa Malacanang, nandun sila. Yan ang mangyayari dyan. Sa 2025 yan. Pero, yung taong bayan, kung mapapansin nyo, dahan-dahan, lumalawak ang pagkadiskontento nila. At nagiging malakas na rin ang mga loob nila. Na, tingnan mo social media. Grabe, social media eh. So, yan ang magiging kalakaran. Matapos ang 2025, papunta sa 2028, dyan na magkakaroon ng mga alignment of forces. Oposisyon ang mga Duterte. Isang kalokohan itong ideya ni Panelo na ang mga Duterte ay maging isang oposisyon. Tila ata hindi sila bagay para dito dahil sa mga patayan at pagnanakaw sa bayan, hindi sila pwedeng tawaging mga oposisyon. Dahil ang tunay na oposisyon ay ang layunin ay mapabuti ang bayan at ang tanging bayas ay para sa ating mamamayan at hindi kung kanino man, nag-ooposisyon sila dahil sa kanilang interes at hindi naman sa ating bayan. Alam mo ba Panelo ang ibig sabihin ng tunay na oposisyon? Heto panoorin mo ito. Saan banda? Yan ang belta ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng Makabayan Block sa pahayag ni Attorney Harry Roque na pwedeng maging bagong mukha ng oposisyon si Vice President Sara Duterte. Sinabi ito kahapon ni Roque kasunod ng pagbibitiw ni VP Sara bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin siya pwedeng makonsider as opposition dahil bahagi pa rin siya ng mga nagaharing uri sa ating lipunan na talagang nagpapahirap sa ating bayan. Dagdag naman ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, wag na raw lokohin ni VP Sara ang publiko. Giit niya, ang tunay na oposisyon wala dapat bahid ng korupsyon. Kapag 11 days confidential funds ginamit mo, 'di ba? Corruption 'yun eh. So kailangan po malinis ang record. Second, nagsusulong ng karapatang pantao. So doon palang bagsak na. 'Di ba? Red tagger pa, ang daming mga issues. Kaya para kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, peke ang pagiging oposisyon ng bise. Yung Duterte Camp ay opposed sa ICC investigation, opposed sa hustisya para sa mga biktima ng peking gera kontra droga, ganyan. Kung ayaw nila dyan, hindi talaga sila oposisyon na naglilingkod sa taong bayan. Para naman kay Albay Representative at Liberal Party President Edsel Lagman, Liberal Party pa rin ang tunay na oposisyon. Dahil ang tunay daw na oposisyon isinusulong ang mabuting pamamalakad sa gobyerno, demokrasya, karapatang pantao at paglaban sa diktadurya. Malinaw daw na walang puwang si VP Sara sa kanilang oposisyon. Yan Panelo, narinig mo naman ang mga sinabi ng mga tunay na oposisyon. Kahit sila hindi nila makita kung saan banda magiging oposisyon itong si Sara Duterte. Dahil sa mga korupsyon ng kanilang pamilya at sa mga patayan na nangyari noon panahon ng kanyang ama na si Digong Duterte, hindi pwede silang masabing mga oposisyon. Lahat ng mga nabanggit mo sa iyong mga analisa sa mga Duterte ay mayroon lang na isang tama at iyon ay ang sinabi mo na posibleng ma-impeach si Sara at malapit na iyon mangyari at hindi siya kakaawaan ng ating mga mamamayan. Yan ang tandaan mo Panelo. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.